para to sa mga pag-isa. O kumbaga na i-program sa kasi sa kanila na ang pag mag-iisa para kahinaan ka na. Pero hindi, kalakasan yun. Kalakasan yun, kalakasan yun. So yun ang topic natin, kung paano mapalakas yung emotion natin. Kala na kahinaan ng kalungkutan, hindi. Paano maging masaya sa sarili mo mapag-isa, at paano mapaunlad ang emotion mo, paano maging konektado sa sarili mo emotion na hindi mo inuusgahan yung sarili mo. Una, bago ang lahat, kailangan mong huminga. Woo! Huminga ka sa kalikasan. Ayun ang unang gagawin para maging kalmado ka lang, tsaka klaro yung isipan mo. Lagi ka lang huminga. At yun, syempre, kung napag-aralan mo na mahalin yung sarili mo, mas maganda. Kasi yun yung susi sa lahat yung yung tawag nilang self-love. Pag mag-isa ka, mas lalawak pa yung kamalayan mo. Kasi mas tahimik parang walang sagabal, walang distraction. Yung sarili mo, yan ngayon, mag-isa ako, walang sagabal. Wala kang dapat alalahanin pag mag-isa ka. Yun ang kagandahan pag mag-isa. Wala nakikialam, walang istorbo. Kala ko dati nung mag-isa, kala ko kahinaan. Hindi pala. Kala ko dati gano'n. Na-realize ko na ang dami ko palang natutuklasan pag mag-isa lang ako. Marami kang magiging marami papasok na idea sa'yo. Hindi magulo, klaro lang yung isipan mo. Kaya huminga. Magmati lang pag huminga ka lang. Siyempre sa una, mahirapan ka. Siyempre, nakakabit pa rin sa'yo yung yung stigma na ang kapag mag-isa mahina. Wala talunan, parang gano'n. Parang ayun yung stigma sa'yo na nakatatak mo sa isipan mo na ito yung nakaprogram mo na yung pagkabata. Ang una rin ay isa rin yung gamitin mo yung isa rin yung tanggalin mo yung society's expectation. Society expectation, tanggalin mo yun. Kasi isa lang kayo mag-isip parehas lang kayo, kaya mahirap din nakikisalamuha. Marami, wala ka mapupulot na maganda, hindi ka mapag-isip ng malaya. Ayun yun. Sa kalungkutan, pag mag-isa, dapat yung matuwa. Kasi bakit? Sisimula ka na magising. Ayun. Yung mga kaibigan na sinasamahan mo, hindi ka na nila maintindihan. Yung mga kaibigan na sinasamahan mo, hindi ka na nila maintindihan sa mga pinagsasabi mo. Kasi nag-uumpisa ka na magising. Nag-i-expand na yung yung kote mo. Malawak na. Kaya nalilito ka kasi nakasanayan mo yung dati. Ito na yung bago, parang gano'n. Parang feeling mo weirdo ka, hindi yun. Nag-expand na yan, malawak na yung kamalayan mo. Ayun yun. Kaya huwag kayong magugulat kapag mag-isa na lang kayo, o yung parang feeling emotional. Ayun yun, ayos na mag-isa. Hindi yung kalungkutan kasi hindi ka lang masisira doon Yung isa ka, buong-buo ka. Ayun, gaya na sinabi ko sa nakaraan sa past video ko. Ayun, napakasarap mag-isa kasi mapalapit ka sa kalikasan. Una, maintindihan mo sarili mo, buong-buo ka, tsaka mamahalin mo yung sarili mo, mararamdaman mo sa sarili na mahal mo sa sarili mo. Daming benefits sa pagiging mag-isa Maraming benefits sa pagiging mag-isa. Kaya yun mga manonood, kaya nyo ibahagi ko yung karanasan ko, mga tools na ginamit ko
sa aking journey, sa aking paglalakbay, sa aking biyahe, sa aking buhay, sa sarili ko tsaka sa emotion ko. Kung paano ko na-overcome. Akala ko dati na kahinaan mag-isa, hindi pala. Siyempre sa una, mahihirapan ka. Hindi na madali mag-isa eh. Dahil attachment mo sa ano eh, sa mundo na to. Sa mga kasama mo, sa mga kaibigan mo. Tsaka syempre, nai-program sa'yo ng society. Nai-program sa'yo mula bata ka kung ano mga tama at mali, di ba? They call it paradigm. They call it paradigm. Alam niyo ba ang meaning ng pagiging mag-isa? Ayun, pagsasama-sama. Akala ng iba, pagiging mag-isa tapos malungkot pa. Kalungkutan, eh. Hindi masaya yun. Alam niyo bakit? Makakakilala pa kayo ng panibagong tao sa buhay niyo. O, di ba? Ayun yun nun. Meron kayong instant sandalan. Instant sandalan. Ang purpose na magiging mag-isa. Hindi kayo hayaan ng universo na mag-isa. Kahit anong gawin nyo mag-isa, hindi. Kahit anong gawin nyo mag-isa, hindi. Bibigyan kayo ng universo ng makakasama ninyo. Kaya tandaan nyo. Kaya yung pag-usapan natin pagiging mag-isa at yung kalungkutan na sinatawag. Wala namang kalungkutan eh. Ano lang yun, emotion lang yun eh. Isa lang yung emosyon na dumadaan lang sa'yo. Depende sa'yo kung patatagalin mo sa sarili. Problema mo na yun. Pagiging mag-isa tapos kalungkutan. Huwag mo yung gawing ignorante sa sarili nyo. Matuwa kayo. Alam nyo bakit? Nag-uumpisa na kayong magising. At matuwa kayo kung nagigising na kayo. Kaya nagkakaroon na kayo ng kamalayan. Expand na Umalawak na. Yung kamalayan ninyo, umalawak na. Yan ang benefits ng pagiging mag-isa. Maraming benefits ng pagiging mag-isa. Napakasarap. Kaya sumama kayo sa mga kaibigan nyo o kagrupo nyo na peke. Diba? Pinipeke lang kayo. Mapaplastic. Uso yun eh. Plastikan talaga eh. Pati ka syempre kasanay na nakikipagplastikan ka na. Ang tunay na kahulugan ng pagiging magkaibigan. Nasa puso yan. Tunay. Ano yung napakaraming mong kaibigan. Pero binabackbite ka naman sa likod mo. Marami sinasabi sa'yo, di ba? Useless, kahit nag-iisa ng kaibigan mo, tunay naman, di ba? Yung iba nakikisama sa hindi nila gustong tao para masabi lang na marunong sila makisama. Ako hindi ko gagawin yun. Mas gusto ko mag-isa. Ano pala ako? Wala naman. Kabin sa'yo. Hindi ka namin kaibigan. Hindi ka sasama sa amin. Ang dami mong buting tao dyan para pwede maging kaibigan, di ba? Na tinutokso ka. Ako sabi ko sa sarili ko, unique ako. Diba? Nag-iisa lang ako, original. Diba? Ang kahulugan ng pagiging mag-isa. Ang kahulugan, muling pagkoconnect, muling pagsasama-sama. At yun, upang kilalanin mo yung tunay mong sarili. Yun. Know thyself nga. Kapag-aaralan mo yung sarili mo na mag-isa, yung tunay na ikaw, yung talagang true self na tinatawag. True self. Tumutungtong ka lang sa baitang ng kamalayan. Sila Jesus Christ, tsaka si Buddha. Bakit pinili mag-isa? Ano sabi kahinaan niya pagiging mag-isa? Mahina pala sila Jesus Christ, tsaka si Buddha. Ayaw mo nun, meron kang time sa sarili mo para mag-recharge, para mabawi yung energy mo na nawala. Mga bagong idea, focus ka sa sarili mo, yung self-expression. Pag may sakit, hindi ka mahihiya sa sarili mo. Yung tutok sa emotion. Maraming tao na hindi nakatutok sa emotion nila. O hirap silang tutukan. O hindi sila kumakonnect. Hindi konektado. Parang ganun. Tandaan nyo ang physical, mental, tsaka spiritual ay magkakasama yung tatlong yan. Konektado yung tatlong yan. Pag yung isa, umiwalay, lahat maapektuhan. Hindi konektado eh. Kakakonect yan. Lahat tayo konektado. Tandaan nyo yung emotion energy in motion. Okay lang na makaramdam na kung anong emotion na dumaan sa'yo. Kahit galit pa yan, o kasiyahan, emotion lang, dadaan yan. Kumbaga i-enjoyin mo lang. Okay lang yun na maramdaman mo, mga manonood, payagan nyo. Hayaan mo yung sarili mo na namnamin niya yung bawat sandali ng emotion na yan. Kasi pag nawalaan na yun, hindi mo na feel, hindi mo na enjoy yung journey mo. Kasama yun bilang tao. Ayun ang bigay sa'yo ng universo. Ibig
ibig sabihin nakakaintindi ka. Tao ka eh, nakakaramdam. Ibig sabihin nakakaintindi ka na. Yun lang, wag mo lalagyan ng label o kay tatak. Wag mo lang bibigyan ng kahulugan yung emotion mo. Yung iba kasi ginagawa, binibigyan na ng kwento, so, binibigyan na nila ng ng kahulugan, which is hindi dapat tinding poot. Isipin mo hindi ikaw yun, sa experience mo lang siya, experience it, namnamin mo, kaya wag mong husga yung sarili mo. Kaya sabi ko, di ba mga manonood, pag-aralan niya ang sarili niya, yung kapangyarihan ng pagiging isa. Punong-puno ka ng energy, hindi malungkot mag-isa, napakasaya. Sa una lang yun, kala niyo guni-guni lang. Marami kang matutuklasan pag mag-isa ka manonood. Kaya hanggang dito na muna yung vlog natin ha. Thanks for watching. Samahan nyo ko lagi mga manonood sa aking vlog. Kaya tara na, let's go.